Natupok ang 260 bahay sa Pilar, Sorsogon. Mahigit 300 pamilya ang apektado sa sunog na umabot sa ikatlong alarma. Mabilis na kumalat ang apoy dahil mahangin noon at gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. Patuloy ang investigasyon sa sunog. Wala naman pong naitalang nasaktan o nasawi. Sa ibang balita, bistado po sa isang paupahan sa Quezon City ang umano'y bentahan ng iligal na droga na ipinapadaan umano sa mga delivery parcel. Nakatutok si Bea Pinlac. Aakalain mong normal na parcel lang ang inaabot ng lalaking ito sa delivery rider sa harap ng apartment building nila sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City. Ang isa pang lalaki na naghihintay sa tapat, inabutan din ng package. Pero ang laman umano ng mga ito, iligal na droga na pala. Nasamsam sa inuupahang unit ng 35 anyos na lalaki ang ilang plastic bag at sachet ng umano'y shabu at may tinatayang halaga na higit 6.8 million pesos. Dati doon siya talaga nag-re-release sa may sakyan. Dalawa sila. Ayun, nagbago siya ng strategy. Nasa baba na, inaabot naman sa may rehas. Hanggang sa bandang uli, dito nasa beranda na siya nag-aagis na lang ang parcel. Kung minsan, sabay-sabay daw ang mga delivery rider na pumipick up ng parcel na naglalaman umano ng iligal na droga. Arestado ang lalaking umuupa sa unit habang pinaghahanap pa ang isang kasabwat umano niya sa pagbebenta ng shabu. Mga naiwan lang po yan dito ng kaibigan po namin. Baka po pag tinapon ko magalit po yan sa akin. Sinubukan mong gumamit po. Hinuli rin ang 3 iba pang kasama niya sa unit ng isagawa ang buy-bus. Kasama ko po siya para doon sa medical eyes po kasi kailangan namin lahat. Kailangan gamot nating lahat. Kailangan ko lang po kasi ng pera. Bibili ng gamot. Opo, damay lang po talaga ako kasi wala naman akong idea na meron palang nagbibenta dito. Reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakaharapin ng 4 na suspect na nasa kustodiyanan ng PIDEA. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Ngayong tumitindi na naman ang init, hindi maiwasan ang tayo pagpawisan at manlagkit. Ang payo ng ilang eksperto para hindi mangamoy, tinutukan ni Katrina Son. Pag mainit at pinagpapawisan, ramdam ang lagkit. Medyo malagkit naman kasi pawis natin yan. Hindi man maiwasan nga hindi ka pagpapawisan kasi nagbibiyahe ka. Kaya ang tricycle driver na si Antonio Salvacion sinisiguro raw na nakaligo bago pumasada. May baon pang bimpo at alcohol pang pa-freshen up. Hindi lang kasi literal na heat ang kailangang ibit sa tag-init. Pati na rin daw ang heat. Yan nga raw ang diyahing problema ni Mang Chodicio Palma kapag sunod-sunod ang biyahe sa mainit na panahon. Kaya bukod sa ligo at tawas, ginagawa ko, di maglagay na lang ng pabango. Kasi kakaya sa pasahero sa likod, baho mo. Si Annalyn Doromal, aminado ring problema tuwing mainit ang nagpapawis na singit. Pag sa labas po talaga ako, talagang mainit po. Nangangamoy ka talaga, halos init na init ka po talaga. 3 beses na siya ngayon maligo sa isang araw with batching, tawas at deodorant. May baon din siyang wet wipes. Ayon sa isang dermatologist, ang pagpapawis at pangangamoy na normal kapag mainit pwedeng iwasan. Yung bacteria, nabubuhay kasi siya sa mga pawising lugar. So unang-una, kailangan proper hygiene. Kailangan maliligo tayo once or twice a day, and kung maaari, gagamit tayo ng antibacterial na sabon. Tapos kapag napawisan tayo, kunyari nag-exercise, maligo tayo after. Bantayan din daw pagkain na maaaring magdulot ng anghit gaya ng bawang, sibuyas at maanghang na pagkain. Papapresko rin at iwas pawis ang mga damit na cotton, antiperspirant o tawas. Kung hindi pa rin makontrol yung pawis, pwedeng magkonsulta sa mga dermatologist dahil may mga procedures na pwedeng makabawas ng pawis semi-permanently. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, isa pang round ng rollback ang asahan sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, 10 hanggang 30 sentimo kada litro ang posibleng tapyas sa gasolina.
30 hanggang 40 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, nakikitang may epekto sa rollback ang mga pangamba sa paghina ng demand sa langis dahil sa sobrang supply at pagtamlay ng ilang ekonomiya gaya ng Amerika. Isa sa mga kinuhang abogado ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman ay kay Vice President Sara Duterte. Isa si Kaufman sa mga nasa listahan ng counsels ng ICC. Counsel din si Kaufman sa ICC hearing ng dating militia leader sa Central African Republic na si Maxime Mokom na inakusahan ng war crimes at crimes against humanity. Itinigil ang pagdinig matapos i-withdraw ang mga kaso laban kay Mokom. Sa ngayon, si dating Executive Secretary Attorney Salvador Medialdea pa lang ang kinikilala ng ICC bilang abogado ng dating Pangulo. Nauna nang sinabi ni Attorney Harry Roque na nagsumiti sila ng mga dokumento sa ICC para maidagdag silang dalawa ni Kaufman bilang mga abogado ni Duterte. Kung papayagan, si Kaufman ang magiging lead counsel ni Duterte. Dalawang weather systems ang nakakaapekto ngayon sa bansa ayon sa Pag-asa. Easterlies o mainit na hangin galing Pacific Ocean ang nagpapaulan sa Eastern Visayas, Albay, Sorsogon, Dinagat Islands at sa Metro Manila. Northeast monsoon o amihan ang magpapaulan naman sa Batanes at Babuyan Islands. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light rains sa Kalinga, Ilocos Norte at Sorsogon. Light to moderate rains naman ang mararanasan ng ilang lugar sa Guimaras, Biliran, Siquijor, Cagayan de Oro, Davao del Sur, General Santos at Cotabato. Asahan naman ang mainit na panahon sa Metro Manila bukas. Nagpamangha sa ilang lugar sa Latin America ang bilog na buwan na tila may shade of red. Ano nga ba itong tinatawag na blood moon? Kuya Kim, ano na? Itong nasilayan sa Latin America nitong Biyernes ng gabi. Ang buwan nagliliwanag at pulang-pula. Ito'y dahil sa total lunar eclipse o blood moon. Ang blood moon nasilayan sa Caracas sa Venezuela, Bogota sa Colombia, sa Mexico City, at sa Ciudad Juarez sa Mexico. Kuya Kim, ano na? Ang eclipse ay nangyayari kapag pantay na nakahanay ang araw, mundo at buwan. Tuwing lunar eclipse, nasa gitna ang Earth at natatakpan nito ang sinag ng araw, kaya nasasakluban ng anino ng mundo ang buwan. Tuwing total lunar eclipse naman, gaya sa nasaksiyan sa Latin America nitong Biyernes, nagiging kulay pula ang buwan. Dahil tanging ang red light lang ang nakakalusot mula sa araw at tumatama sa buwan. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. 15 residente ang nagsuka matapos umanong ma-food poison ng rice mix o yung tinatawag na lamaw sa Liloan, Cebu. Ilan sa kanila ang naospital dahil sa pananakit ng tiyan. Base sa inisyal na investigasyon ng LGU, nabili ang nasabing pagkain sa isang food stall. Tinutukoy na ang iba pang biktima at ang nagtinda ng rice mix. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Naging successful ang first solo fan meet sa Manila ng Blackpink member na si Jisoo kagabi sa The Big Dome. Payanig sa opening act ng Love, Lights and Action Fan Edition Tour ang kantang Earthquake. Pinerform din ang iba pang kanta mula sa kanyang latest solo album na Amortage, kabilang ang Tears, Hugs and Kisses at Your Love. Sa kanyang IG story, nag-post si Jisoo after the concert with the caption, Mahal Kita. Manila ang first stop ng kanyang tour.